ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yes, mga kalamay ng adlaw kanatong tanan welcome din sa to panaguban sa atong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban niyo Armando Fenequito mga igala. Yes, mga igala no. Uban-uban na usab kita mga igala no. Aron tambayan no ang mga hisgutanan nato diri sa to ang palibot mga igala no sa to sa Davao region no. Especially diri sa Davao region no. Anyways, mga katambayan no, kumusta mo diha no kay murag although dili man ta abot no sa grabing pag-ulan no pero ulan nun gihapon ta. Dili ito para sa Visayas o sa Luzon nga grabe ang pag-ulan nga mahatod no hatod ni tropical depression Krising no. So nanam kita sa ting ulan gyud na season mga katambayan no. So diri sa tuwa mingon din na sila nga gamay lang ulan sa to diri bahaon naman ta kay asa naman tong char bitaw mga igala dinhita sa to ang kuan no kumusta una sa din kumusta sa tamo no kumusta mo diha nga lugar mga katambayan okay ra ba mo diha no pang-ulan mo gani balik-balik ko na ko pagpasabot no kinahanglan pag mayingon na preemptive evacuation yung mga barangay officials no tuman dayon ta sa mando sa tuang barangay no aron dili ta wala mahay ba kumbaga no kay kanang mga gamit kung inyong biyaan sa kuan no makita ra man na pero kanang inyong kuan kinabuhi lisod na ginikita mga igala no nag-iisa ra jud mo sa kalibutan yun wa gud mo kaparehas so dili na mapalit sa bisag asa nga department store mga igala no bisag asa nga tindahan. So pagmingon na to ang kuan, pagmingon na to ang barangay nga si Bakwit, si bato ko yun. Bakwit na kita, di ba? Okay, para preemptive evacuation. No? Para maiwasan na to ang any casualty sa to ang sa to ang community. Mga katambayan. Anyways, mga katambayan din hita no. Isa sa mga karon mga igala Land Transportation Office mga igalo nanawagan sa ato ang mga nanagiyang sakyanan no
nga kuhaon na ang ilahang plaka dito sa kuan no. So nana sila mga guidelines karon mga higala, adto mo refer mo silang Facebook page no. Ay karon mga higala, wala gyud backlog mga higala no, wala gyud backlog sa mga plaka. So panghatag na gid yung mga plaka gid no. So naay kuan dira silang Facebook page mga katambayan no. Asa man to? Mao nasa sila katong process na gi-share ko man to sa LTO man to. Na to din mga LTO Davao Region. LTO Davao Region ba to? Mali pa yung spelling. LTO Davao Region. Nato sila gi-post. Kani usaon pag-track si muhang plaka. Buta na ako diri ha. So mo na din na mahigala no ang ilahang unsa ni ilahang pwede buhaton no. Ato mo dito sa ltotracker.com/delivery, scan ang QR code na nasa ubos. Mo na siyang kuan no. So para na ay unclaimed plates inquiry system. So pwede mo kuan no kuhaon na ninyo no. Ang maong unsa ni inyong plaka diha no. Anyways mga higala no, alang sa kuan no ubang detalye mga higala no nga di na ko kaya ma-explain no ato pabinawon mga higala no ang Assistant Regional Director no sa LTO 11 mga higala no. Nakailan na ko ni kasabayan ko ni sa una mag-outreach dito sa kuan mga tambayan Davao Oriental kasi may provincial director dito sa una no. Ato ang kuan mga higala no, paminaw na to ang Assistant Regional Director sa LTO 11 mga higala na si Sir Joelito Mandaya. Paminaw na to. Among i-highlight ang among ipaabot sa publiko regarding sa plate number no. So naami computer applications available sa among Facebook page Land Transportation Region 11 na doon ma-access ang plate number no, especially dito sa backlog. So we have LTO tracker, then MC and claim plates inquiry system and plate pull out data form. So diri sa MC plates kasagaran sa mga motorcycle nga may plate number dry access no. Natay QR code para madetalye and na QR code para ma-pull out ang imong dito yung pilapan diretso sa LTO property namo, LTO property section sa LTO regional office, then para ma-claim na nimo dito ang imong plate number. So mo ang among gusto ipaabot sa LTO 11 sa client sa LTO kaning pag-claim. We have enough plate numbers, supply of plate numbers. As a matter of fact, during the press con of our DOTR Secretary Vince Dizon and acting Assistant Secretary Attorney Greg Poa Jr. yesterday, that the problem of backlog plates is already solved. Okay, so mga ilan sir, mga ilang bang plaka ang dapat kunin pa or nasa office ngayon? We have enough supply ma'am, as katong mga client kung mga plaka, please access our Facebook page, Land Transportation Regional 11, no? Facebook page, na dito ang guidelines, na dito ang computer apps link, no? Para ma-access nimo, para ma-pull out ang imong plate number. Okay, so meron yung mga ano sir, for wheel vehicle available na rin? Yes, available. We have available plates for 4-wheel motor vehicle. So in short, wala na tayong backlog? Wala na ta. Wala Solve na. Solve na ba? Kaya lang, ang problem is, i-claim sa dapat sa mga clients, sa mong regional property section. But kung later on, kaning through sa pull-out, data form na mo, ipadala na mo sa mga district offices across Davao Region, dito na i-claim sa mga tag-iya. So, mga to mga katambayan no, ang pahayag ni Sir Joelito or Joel na lang. Okay, mas
kung mas dali, Sir Joel Mandaya mga higala, no, ang Assistant Regional Director sa LTO 11 mga higala. So mo to yahang pahayag no with regards atong kung unsa dapat ang buhaton ninyo, unsa ang buhaton ninyo no para sa pagkuha sa inyohang mga plate numbers. So, okay, sige mong yaw-yaw diha mga plate number. Asa naman plate number namo? Asa naman plate number namo? O karon nanagyod na solusyonan na gyud no ang maong issue kaniadto pa mga katambayan. So anyways, mga katambayan din hinasabtan no lahi sa lahi nga kwan no sa LTO gihapon ilang kalampusan pila ba nadakpan ila ba unsa ba mga kalampusan karon sa LTO 11 mga katambayan no. So sa oras nila pila tong mga kuan no sa tong mga nadakpan sa mga violations no ang giingon ang last nga kuan mga higala kasagaran sa mga violation na madakpan kay non-wearing of seatbelt kana siguro sa jeep na no hoy kamo mga pasahero katag po kortesiya po sa mga jeepney driver bisag maluoy na lang mo sa mga jeepney drivers nato nga suot taw na ninyo seatbelt kung mo mag front seat mo hindi mo gusto mo suot og seatbelt ayaw mo pag front seat di ba? Inyo man ang ginakuan sa ginabutang ninyo diha sa alanganin na itong mga driver 5,000 biya kay na I think 5,000 or 3,000 ba na violation no tapos sa mga nagamotor oy kani outside Davao City no kantibong ko outside Davao City ala sorry Kap pero Kap dagang gyapon mig makita dira Kap nga wala ga helmet no si Beshi Kap even sa mga sa mental daghang gyapon wa naga-helmet diha no so Davao pa ba na no klaro na to Davao pa ba na bibitaw mga galip sa na to stricto na mga galip kung mao ginilang batasan na gina nila gid mga katambayan no. So anyways mga katambayan balikan nato mga galip no si Sir Joel Mandaya ang Assistant Regional Director sa LTO 11 aron ipahayag ang ilahang accomplishment sa LTO 11. Paminaw na to. Accomplishment nato sa atong mga apprehension, sir. We will highlight our, before to the apprehensions, we will highlight our special project sa Land Transportation 11 is to address the pressing issues on road safety. No? So we have BOSS, the Barangay Outreach and Support Services Project. This is in partnership with local government units, especially barangays, in which we are rolling out 4 component services. Number 1 is a free theoretical driving course. Number 2 is issuance of student permit. Number 3 is renewal of driver's license. And number 4 is renewal of motor vehicle registration. So what to make mga barangay, cluster of barangays, or mga munisipyo all these services, no? Mag-outreach mo dito. We have a service team coming from district offices across Davao region for this purpose. So in effect, we will be lecturing our clients, labi na tungo pa yung mga lisensya, more on road safety lectures, and before sila ma-issuehan of student permit. Number 2, a special project is the SAFE, no? Strengthening advocacy for future educators. So, partnership with universities, schools, state colleges, para kato mga estudyante ang among target clients. The same 4 component services. And outside of those, and SAFE or other groups, we call it PASADA, the Drivers Advancement Advocacy, among the same components. More or less, these are inclusive services na among i-roll out all over Davao region. So ang among intention is to minimize road crashes occurrences. Now, in the apprehensions from January to June 2025, we have a total of 20,319. So, ang kadaghanan ani kaning nag-seatbelt, not wearing seatbelt, and wala nag-helmet. So,
So mo ang kasagaran ng mga traffic violators. And transaction handles for the second quarter of 2025 for MD registered, we have 428,929. For driver's license and permit issuances, we have 123,465. So, inclusively for the first and second quarter. And apprehensions handled, 34,295. So, more or less, these are the relevant data that LTO 11 is presenting to this one. So, mo ito mga higala, ang pahayag ni LTO 11 Assistant Regional Director Joel Mandaya mga higala, so, taas mo lagi ito, helmet. Ay, nako, helmet. Wala helmet, may seatbelt, Kung ako maluwi ko aning mga higala, madakpan tungkol sa way seatbelt mga higala, kaning mga public utility vehicles mga higala, kaya tungkol nila mga pasahero, dito ganahan sa seatbelt daw. So, although, maggunang seatbelt dira, pangit man naman, kung po, pag madisgasya, respetuhin na lang po good ninyo. Maluwi po, mas driver po, sabi na sa itong mga jeepney driver, mga katambayan, nga, gamay na kay pangita, problema pa nagkanang kung kano sa pila ka round sila mo dagan kay para maka-boundary, makabawi sa panggasolina, kay mahal kay gasolina, mo na dagan-dagan na sila. Tapos kamo dili lang ninyo gusto, respeto na lang respetuhin na lang po na to ang mga driver sa jeep. Bisag ginailad mo na kuan pa siya, bisag walo-walo lang nga siyam-siyam man na. Respetuhin na lang ninyo mo. Bito na inagayon ana nila ginasiksik nila ng mga pasahero diha, although natin ayon tayo sa Dinas campaign, ilan ang ginasiksik nga po kay nagyawat lagi. Tapos kamo nga musaka ay na lang mo pa front seat, ay na lang mo siguro ng night driver nga di na lang pasakyan ang front seat, naman na koy mga pipila nga mga na obserbahan na nga di gid magpasakay og kuan, di magpasakay og kining di magpasakay sa front seat ng mga driver kay nanagi ba mapasahero nga kay gulo basig natagam na to, kapila na siguro na dakpan tungod sa kaning pag-violate kaning non-wearing of seatbelt silang pasahero. Nato kay isa matay naman to nga media to, kita di siya ganahan mag-seatbelt por nagpa-front seat. Di nadakpan tong kuan ang to deputized mo traffic enforcement unit sa Davao Oriental. Nadakpan noon sus nya LTO ba kayo nga kuan kay TOP gud ang giril kuan piskot mga kuan nga tapos wa man lang itabang sa driver nga mobayad. Diyos ko, ay nako, tingala ambot ako bitaw sa kanang makakuan ba kanang sa tinod lang makasuya ang masuya kung may nana mga galano nga wala lang gani pangita gani mora na pangita nila di masingon na gina-down ko na sila pero maluy po ta sila kay kapi kayo na pila ka oras nilang wad-wad diya dalan tapos human ultimo pagsuot lang sa seatbelt gusto mo di ka magpa-front seat, di ba? Ano lang pag front seat sunod? Kung di ka gusto mo suot og seatbelt sa likod ka. Kisuksok ka dito. Na nagani kay convenience gani nga dili ka maghuot diha kay naka sa front seat. Di ba? Kanang kuan lang ba? Basic lang good na kaning courtesy of common sense. Ay na po iba mo entitled kayo mo na siguro suggestion na sundugon lang to ubang mga driver, mga katambayan. Sundugon lang siguro to sa mga ubang jeepney driver na butangan na lagbag diha or sako ng front seat. Kaysa naman madakpan sila. Pila ra may mawa ana sila ha. Kuanra. Pila kada biyahe kunti kalinan padulong og kuan mga siguro butan na to mga 50. Isa ka round tripan. Ay na lang. Kaysa naman 5,000 or 3,000 nga violation tungod anang mga kuan kanang di mo suot og seatbelt. Di ba? Sakripisyo na lang biski 100. Mga mawala kaysa kanang kuan nga matsambahan ka nga 5,000 isa ka adlaw.
O stress meal, dako na kayo na. Ang 1,000 o mga 1,500 ana, pwede na pang arkila. Ay nako. Tamay galay. Triggered man do, triggered. Bitaw makasuya mo na may ana good mga igala ba nga. Kamay ra gani kayo sila pagkamon lagi lang pangita gani. No, grabe na lagi sakripisyo sa pagpangita gani ana. Tapos tapi ba mapasar di mo cooperate nga musutok seatbelt. Not good, not good. Anyways, mga igala, balik kita man lang sa mga importante pinumdum niya to si Bianan. Yes, mga igala, balik kita din sa to panaguban sa tutuluman ng tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban niyo, Armando Pinakito, mga igala. Mura naman kagsikon mo eh. Mura naman kagsi kaning barker sa, ano sa ba ni? Karera. Na-hyper lang, na-hyper, no? Kano ako di karon mga igala. Day 1 as 37 years old, ay, sakpan eh noon. Hindi ako 25, 27 pa ko. Charing. Pabito, yung tago-tago ng tuntong edad. Ikaw tiguang ng kita. Di kita ito na itago-tago ng idara na, no? Kaya si Tino lang, my God, ano? Kung itago-tago na ito, no, itong edad, yung kalitag katigok. Ala, kabata pa niya. Dili, uy, kuwan to siya. Pabito, my God, dahil nag-ingon na, mura pa daw ko, kuwan. 36 and 1/2. Bita mga igalay, 36 and 12 months. Bita mga igalay. Dinita sa tong isigutan mga igala, padayon nato tong isigutan mga igala, no. Katong naitabo, katong ang update, no, sa to ang Samal Island Davao City Connector Bridge mga igala, no, isa sa mga big ticket project sa to ang kagamahanan mga igala. Actually mga kuno ato ning balikan mga igala, no, hisgot, no, kay aside sa katong rate of kalikasan napanilaing giatubang ni ato ang kuno ato ang SIDC mga igala. So kung ako na kudos sa tuang although na mo na to na basura na ang temporary environmental protection order sa ato para sa maong kuan, no, pag-construct sa mong tulay mga katambayan, no, napanilaing ginakaatubang mga igala ng mga to ang Department of Public Works and Highways mga igala, DPWH, with regards sa nang kuan, no. So isa sa mga gatubang nila dra road right of way, no, kay murag daghan pa kay sa Davao side mga igala, no, sa Davao side. Okay. Grabe kayo ang kuan, grabe ang ilahang asan ni. Grabe lahang nayo ba mga unsa ba? Nayo ba mga property owners na medyo sumala pa sa chismis lang sa ano, na medyo nagmagahi pa or dili pa sila agree sa kuan. Well, makuan man nato ng just gusto man pugo nila nga kung unsa nang just compensation para sa project mga katambayan, no. So well, masabtan na po na sila pod, no. Pero ang atong kan is kudos sa Davao City Council, no, for asking what can the local government no help, no, o sabay lahang matabang siya na nato, no, kay basi awkward kay ako in Englishan mga igala, no. Unsa ba ang matabang sa to ang kagamahan ng lokal mga igala in terms of sa ba na logistics or kuan. So dinhi mga igala nung na-reveal, no, during the session last Tuesday mga katambayan nga ang mga linya dai sa tubo, no, or linya sa tubig mga igala ug ang linya sa kuryente kay magdili daw nila mga kuan daw until dili ma-relocate, no. Pero actually may igala naman tay positive slippage mga katambayan, no, mo to gi-explain ni engineer kuan mga igala, no, Joel Tulaylay mga igala ang kuno project manager sa SIDC. So if kana ang kuan mga igala, no, kinahanglan siya ma-relocate. So sa pagkuan kinahanglan mo siguro kuan siguro, no, si tawagan ng mga tambayan kuan siya expedite, no, that's the right term, expedite ang maong process, no, kay para magsugod na po sila kuan do, no, siguro poste para sa rampa or unsa ba na, no, diri sa Davao side, no. So anyways mga igala, ato pa minaw, no, ano yung question and answer, no, sa I think duha ka konsehal mga igala, no, alang sa maong kuan, no, proyekto mga igala. Kung unsa ba tong mga angay kakuan ilang katabang sa local government, no, o uban pa. So igala pa manawon nato ni mga igala, no, ang explanation o ang question and answer mga igala, no,
nato kang Engineer Joel Tulaylay, ang project manager sa SIDC or Samal Island Davao City Connector Bridge project sa DPWH. Paminaw na to. Thank you, Mr. President. I have a short question to our invited guests. Good afternoon, sir. I have just few questions regarding the bridge. We saw a while ago that it's very appealing. It's very nice. If the bridge will be completed in 2028. A lot of people ask, sir, if the bridge is free of charge, if there's no toll fee to be collected from Davao going to Samay, or it's really free for maneuvering going to Samay. That's a toll-free bridge. The first program is toll-free. But I don't know if maybe in the future about the maintenance, because we need also to maintain that good bridge. So especially the bridge is crossing on the sea. So in the future, maybe, I don't know. But when we open that, it's free. If we will open that, there's a management handling the bridge, or there's a council to take good care of it, aside from DPWH. Actually, we are going to assign the maintenance people and just to maintain the bridge. But I don't know if we're going to with the cooperation of the LGU. Aside from that, Mr. Joey, you mentioned a while ago some hindrances, problems of the construction of it. It's like Alcoa Water District and Double Light. Is it now ongoing on the negotiation table, sir? Actually, we have ongoing discussion and coordination meeting with those public utilities, telcos, Double Lights, and Water District. And the Davao Electric Company, actually they started already, but not all. And only the Amarlita Double Lights installed their new position of their poles, the primary and secondary. And we are just waiting. Actually, just the other day, we have a joint inspection to erect another pole of 120 meters high besides Caltex for electrification. So I hope it will continue the communication line open to both parties, sir, and you've mentioned also with the road right of way. I hope your timeline will be now until December. Yeah. I hope and pray that it will clear all those way or roads that there's no problem anymore. That's why I want to ask request, if I may, to our chair to help us also, because our schedule for completion by 2028 is based on our schedule. But the problem there is, especially now, supposedly we are going to out our foundation in National Road, the Marlica and Ar Castillo. But the Davao Water District need to relocate their pipeline and also the Davao Lights, because Davao Lights only clear the section of Marlica. So we need also a lot of poles to be relocated. Yeah. Thank you, Mr. Chair. I know my colleagues here and the committee chair of those committees like Energy and other committees relevant to your health is visiting right now, and even our
Acting Vice Mayor. Thank you, Mr. Chair. And if I may, if the councils or Mrs. Chair help us to facilitate or call the attention of this public utility company, maybe, and we will try our best by 2027, December, if ma-process po lahat mga relocation. I'm not making any promise, but we try our best by December. Maybe the project be 95% or 90% complete. Okay. Yes. Councilor Tupan, you have the floor. Thank you, Mr. Chair. Engineer po sir, no? Engineer, you mentioned a while ago that the year 2028. So it's already, that's 3 years from now. So would that be realistic? That's an estimate, sir, or that's already a definite timeline? That's our schedule. In your schedule, it should be done on September 2028. And we are confident in the contractor because they are working fast and about the technology they have. You mentioned that there are some transmission lines and even relocation of the water pipes to be done by 2 other offices. So would there be a delay incurred in the project if there were delays also with the transferring of the lines, allocation of the pipes? It will affect the project, sir? Yes, sir. Because the location, especially on the water lines, it affects our, because we have some preparation for the ramp, like stone columns, we need to excavate that. And the foundation itself of the ramp, we need to excavate it. So it falls to our construction alignment. the water district and the Balite is aware of. Yeah, we have a series of discussion and meetings with them. So have they been very fast in acting on your requests or not? And just for the information of the council about the water district, we have meetings, and the problem there is about funding. Ano yan, sir? About funding, because Funding? yeah, if they're going to relocate or realign their pipelines, it entails cost. So the funding is not yet certain on the parts of the Yes, sir, water district. for that purpose. So will that not affect our projected project And completion? that's our worry. Personally, that's my worry. So you need any assistance from the council? We have several committees here who can help you with following it up with the water district. Do you need that, sir, or no need? Please, sir. Okay, so maybe request, Mr. President, that from time to time you inform us on any updates, whether it be good or bad. Yes, So sir. let us know so that we can tap the respective committees who can assist you with this. I propose that every month I'm going to give a copy of our monthly report. And together with those information related to the issues and concerns. Yes, sir. Because And the council can help us. yes, because our concern and as well that of our constituents is really for this project to be done immediately because we had previous experiences with projects done in the past, but there was a pandemic, so there was reason for the delay. But a delay of 2, 3, 4 years, I think would not be acceptable at this time because there's no pandemic at present. Yes, sir. So just update us, sir, and tell us immediately if you need ordinances or anything, resolutions or anything coming from the City Council to make it easier for you. Yes, sir. The process Actually, of a resolution assists us. Okay, so we'll hear from you, sir, from time to time. Yes, sir. How will you communicate with us, sir, to our secretariat? Huh? Yes, sir. I can give our number or contact. Okay, that's all, Mr. President. So mga ito mga higala, no, ang pahayag ni Engineer Tuloy-Loy mga higala, no, kauban na I think una si Councilor Alrayan Alejandre o si Councilor J. Melchor Kitain Jr. mga higala sa itong mga nangutanan, no, and nag-offer
no, unsa ba ang matabang mga higala, no, sa city council, no, para kung ano, no, para somehow, no, dili po malista na to ang national government mga higala sa paghimo sa tore. Anyways, daghan na mo naghandom ko na tulaya ko na mga higala. Since 1970s pa na nga proposal, no, tapos ingon sila kay mali lagi daw, no. Actually mga higala, ang mas mao gud misik ka na may viable mga higala diha sa may Pakiputan Strait. Okay, kung dito sa may ang una di ba ang una ana is dito sa may kuan sa may Panakan. Dol sa may kuan sa may Ismincom. Diha man to ilang unang proposal, but kuan lagi kus na natoy ka ng kuan do sa ilalom do nga dili kaya. Unlike that sa may Pakiputan Strait na kuan siya, aside sa ikanang magka-viable, mas kuan siya, no, mas dali ang kaya nila ang kuan mga higala, no. Murag katong kuan sa ilalom magsulog dito mo man siguro na ilang pasabot. So mo na ang kuan, no, but then naman ko maapektuhan pod ko mo to ang kuan pod sa mga environmentalist kinaay mga corals diha areas, no, coral reefs sa Hizon, something ana, no. So karapatan din naman nila magkuan, no. Pero kung ang kuan na is naging na sa korte gud, no, kinsa may paboran nila, no, ang mga coral reefs o para for the future daw, no. Natay kinang tawag na to nga intergenerational doctrine, no. Doctrine of intergenerational, kalimutan ko nana sa kuan, nana siya kanang Supreme Court ruling ana mga higala, no. Mo na nga nabuhat ng writ of kalikasan, no. So mo na ang kuan sabi mas paboran, no, ang gusto sa mga tao, ang kinabuhi sa mga tao, paspas. Aside from that, easy access, no, going to the mainland Davao mga higala, or easy access, no, para na mag-invest dito or pero kuan po mga higala, I agree also to the kuan, no, to the kuan sa mga tao, mga ubang mga opisyal, no, nga sa development dapat sa development di jud mapugnan nga makuha ang environment, no, di jud mapugnan nga mapektuhan ang environment, but on dapat po balansihon jud po dapat, no, ang kuan sa ba kailangan sa mga tao or sa ba ako naglibog pod ko. May pa maghilom na lang ko. So anyways mga higala, hilom na lang ko. Ito mga katambayan na yun, matay kong oras sa ngalan sa tibok pwersa sa DXRP Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao mga higala. Ako yung Nakaban Armando Feniquito. Alang sa tambayan sa Radyo Pilipinas, hangtod sunod-usab. Daghang salamat og maayong adlaw kanatong tanan.